Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Aisan Diaz of Mitsubishi Jose Abad Santos, Manila branch. For today, may maganda tayong content na i-discuss kasi marami po tayong mga kliyente na nagtatanong kung paano nga ba mag-avail ng car loan. So, i-discuss natin kung ano nga ba yung mga initial requirements, kung ano nga ba yung step-by-step procedure kung paano mag-avail ng car loan, at kung gaano katagal po pwedeng ma-release ang unit. So, stay tuned po para ma-discuss ko po sa inyo yung magandang content natin. I-discuss ko further kung ano yung mga kailangan nyo po malaman para makapag-avail dito sa aming car loan. Pero bago ang lahat, paki-like and subscribe muna itong ating YouTube channel para updated po kayo sa mga future content na ating ilalabas na syempre related dito sa Mitsubishi. So, stay tuned guys. So guys, simulan na po natin ang ating discussion. For initial requirements, take note, ito po yung mga initial requirements na kailangan sa atin. Posible pong madagdagan pa po ito upon approval. Pero minimal lang naman po yung magiging dagdag ng bangko sa requirements kung sakaling i-approve tayo. And may mga instance naman po na wala na po halos hinihingi yung bangko na requirements, kundi ID na lang po. So ito po ay case-to-case basis. So, sa mga empleyado or yung mga local employee dito sa ating bansa, ang pinakamahalaga or major na requirement na hahanapin po sa atin ng bangko is yung Certificate of Employment with Compensation na nakasaad po dito yung position nyo, kung anong company yung nag-issue po neto, kung gaano na po kayo katagal, at kung magkano po yung monthly salary nyo or yung annual salary. And then, kung meron din po tayong payslip, isama na rin natin yung 3 months payslip nyo po. May mga kumpanya po na system generated na na-access na po nila through online, pwede na po yun. And kailangan din po natin ng 2 government issued IDs. At least meron po tayong driver's license. Siyempre, kaya nga po tayo kukuha ng sasakyan kasi tayo po yung gagamit. So, dapat technically, meron tayong driver's license and then mayroong additional pa tayo ng mga IDs katulad ng Unified ID, Postal ID, Passport. Yung passport, pinakamagandang ID kasi hindi tayo basta-basta makakakuha na passport. Or kung meron din kayong mga voters or PhilHealth or senior ID, pwede rin naman po yun. And kung meron din po kayong latest na proof of billing, yung mga electric bill natin, water bill, internet, or mga credit card bill, yung mga statement of account, pwede po nating gamitin yon as proof of billing. And yun lang naman po yung mga initial requirements na kailangan natin for employed. Para naman po sa mga virtual assistants or direct silang empleyado abroad or overseas na nandito, naka-home base tayo, may mga customer pa rin po tayo na na-approve as long as na meron po tayong local bank account dito na may enough savings, may sufficient tayo na balance doon, may maganda tayong flow. Ang kailangan naman natin dito, syempre kailangan pa rin natin makapag-provide ng COE with compensation. And yung international na transfer sa inyo, for example, sa Wise or PayPal, kunin natin yung transaction history for the last 3 months. And syempre, itatransfer nyo yan dito sa local bank sa atin. Yung local bank account naman natin dito or yung local bank statement natin, pwede po yung online transaction history or kung may passbook yung account nyo dito, pwede po nating idagdag yun as supporting document po. So may chance pa rin naman po kahit mga virtual assistant po. Yan po. Para naman po sa mga business owner or yung mga self-employed, ang importante or major na requirement po natin dito is yung DTI or yung business permit po ninyo. And importante rin po na may maipresent tayo na bank account. Yun kasi magpapatunay na profitable ang business natin. Kapag wala kasi tayong bank account, wala po tayong pang-suporta na kumikita nga tayo ng ganito kalaki sa ating negosyo. Kasi yun po yung pinakamagiging basis po ng bangko kung bakit tayo i-approve. And then kailangan din po natin, kanina yung na-discuss ko, yung 2 government issued IDs and latest proof of billing. Yung income tax return or yung ITR na 1701, kung meron po tayo, pwede nyo na rin po isama as requirement po. Pero hindi naman po kasi lahat ng bangko ay humihingi pa po ng ganong requirement. Case to case pa rin po talaga.
Para po sa mga seafarer or mga seaman natin na kababayan dyan, ito po yung mga major requirement natin. Sa inyo po ay kailangan natin ng POEA contract. Ito po yung familiar naman po kayo. Dito po nakalagay yung gaano katagal kayong nakasampad niyan sa barko, kung magkano ang salary, overtime, yung mga allowances, kung anong vessel po ang sinasakyan nyo ngayon. Tapos kailangan din po natin ng copy ng passport nyo and seaman's book. So yan lang naman ang kailangan sa inyo. And kailangan natin ng co-maker. Ang qualified na co-maker natin ay ang immediate family member nyo na pinapadala nyo po ng remittance. So kung kasal po kayo, ang primary na magiging co-maker nyo po is yung asawa nyo. And then kailangan po natin ma-provide yung 3 months bank statement o yung mga proof of remittances nyo po sa kanya. Pwede po yung bank statement or pwede rin po yung updated passbook or kung may online banking, yung transaction history po. And kailangan din po nila ng 2 government-issued IDs and syempre yung proof of billing natin. Para naman po sa mga OFW natin na kababayan dyan, importante po ito na meron po kayong co-maker na pinapadalan po ng remittance. Take note po, kailangan po ay regular remittance for the last 3 months. So, ganun din naman po halos yung requirements. Kontrata nyo po dyan or certificate of employment. Then, kailangan po natin ulit ng co-maker. Ang co-maker natin ay immediate family. Ibig sabihin po, asawa, magulang, or kapatid po na pinapadala nyo po ng remittance. Yun kasi yung hahanapin din po sa amin ng bangko kapag nag-forward kami ng application sa kanila. Ito naman po yung mga tips and advice ko po sa inyo sa mga future client natin na mag-a-apply. Ito po yung number 1 na pinakamahalaga. Kailangan po may maganda tayong credit standing sa bangko. Ibig sabihin po noon ay wala po tayong mga bad record. For example, nakapag-loan po kayo before, wala kayong mga late payment, and on time po tayo lagi nagbabayad, wala po tayong bouncing check, wala po tayong mga unsettled loan kahit sa mga Aeon ba yun, GCash, or any loan na yan kasi nare-record po yan sa system ng bangko. And syempre, of course, yung Replibin, wala po tayong mga surrendered unit before sa bangko kasi yan po yung pinaka number 1 na mortal sin pag mag-a-apply tayo sa bangko. Kailangan clear po ang clear po ang name natin sa kanila. Kasi diyan po mabibuild natin yung confidence ng bangko na i-approve tayo dahil wala po tayong mga negative history sa kanila. Pero kung may mga maliliit lang po kayo na utang or mga unsettled sa credit card, much better po na ma-settle po natin sila at para makakuha po kayo ng certificate sa bangko kung saan po kayo nagkaroon ng utang para ma-present din natin na clear na tayo, na na-settle na po natin lahat ng mga obligations natin sa bangko para payagan po ulit tayo mag-avail ng car loan. Ito naman po, kailangan po ang monthly amortization natin kapag minultiply natin sa 3 or 3, yun po yung monthly income nyo po. For example, 30,000 yung monthly income na unit na i-avail nyo, imumultiply natin sa 3 is 90,000. So dapat po, ganong kalaki po yung salary nyo para mag-grant po tayo ng bangko. Kasi syempre may mga other expenses pa po kayo na babayaran, yung mga utilities nyo. Then, paano pa kung mayroon po kayong anak na nag-aaral, expenses, yung tuition, yung baon. So, syempre, kailangan may malaki po tayong allowance na sobra kasi hindi lang naman yung loan ang priority natin bayaran. And, may mga cases din po pala tayo na kahit hindi natin ma-meet yung ganong income bracket po, kahit below po doon, basta good bank depositor tayo. For example, sa BPI, matagal na po kayo bank depositor doon at valid client na kayo. Kahit hindi ganun po kalaki ang income nyo, nag-grant pa rin po nila. So, ito po ay case-to-case basis po. Bali, si bangko na po ang mag-evaluate nito upon receiving ng application nyo po. And kinukonsider din po ng bangko pala yung ating parking space kasi syempre gusto po ng bangko na secure and safe po ang unit na i-avail po natin sa kanila. Kasi hanggat hindi po tapos ang ating car loan, kahit papano ay part owner pa rin sila ng unit. Kasi in the event po na hindi natin mabayaran or mahatak sa atin ng unit, syempre kukunin nila yung unit nyo and syempre gusto nila yung nasa good condition. Kaya chine-check din po nila yung parking space or yung lugar kung saan nyo po igagarahe ang sasakyan na ilo-loan.
may factor din pala yung residence natin or yung location ng bahay. Kasi gusto ni bangko ay pag siniay po kayo doon sa lugar ay kilala po kayo doon sa area or sa barangay. Para yun nga po, just in case na may mga concern po ang bangko at hindi po kayo makontak through your phone number, alam po ng bangko kung saan po kayo pupuntahan. Kaya kailangan po pag nag-CI yung bangko, inform nyo na po yung mga kapitbahay nyo or yung kabarangay nyo po na may mag-CI, i-entertain at i-acknowledge po na doon po kayo residente. Para naman po sa mga employed, at least regular employee na po tayo ng kumpanya. And kunyari po ay bagong lipat po tayo, provide lang po natin yung previous COE saka yung bago nyo pong COE para ma-justify natin na lumipat lang po kayo ng bagong company dahil siguro ay mas maganda po ang offer or opportunity sa inyo sa bagong kumpanya na nilipatan nyo. So wala pong problema kahit bago lang kayo sa kumpanya. At malaking factor din po kung nasa top 1,000 company po tayo or makikita po sa Google yung company po na pinagtatrabahuhan nyo. Ibig sabihin po kasi ay stable po yung kumpanya nyo. Kumbaga hindi siya basta-basta magsasarado or hindi siya basta-basta magbabawas ng mga empleyado niya. Kasi nandun kayo sa top corporation. Para naman po sa may mga negosyo, at least 3 taon na po nag-ooperate ang inyong business at meron po mapapakita na physical store or physical office ng inyong mga negosyo. Kasi gusto ni bangko talaga na makita po na operational talaga ang inyong negosyo. Kumbaga hindi ito gawa-gawa lang kasi madali na po makakuha ng DTI ngayon kahit online kasi ay pwede na tayo mag-generate ng DTI. Gusto ni bangko ay pag nag-CI, may makita po sila na physical office or physical store po ninyo. Kung gagamitin nyo pala pang business ang inyong unit na i-avail, much better na wag nyo na po i-declare kasi may mga bangko po na hindi po nila pinapayagan yung mga ganong cases kasi na-overuse or nalalaspag agad ang unit kapag ginagamit natin sa business or for example sa Grab. Wag na natin i-declare muna kasi yun nga po, minsan automatic nire-reject nila or kung hindi man po ay tinataasan nila ang rate tas iba po yung magiging insurance nyo. So much better po, declare na lang natin as private use lang po yung unit na i-avail nyo. And then upon interview po ng mga bangko na nagsi-CI po sa atin, maging magalang po tayo sa kanila, wag po nating sungitan or tarayan. Siyempre sila po yung magiging deciding factor natin kung maganda ba yung magiging report nila para doon sa interview sa atin or hindi. Kaya much better po na talagang pakitunguan natin sila na maayos kung sa phone or kung may mag-CI sa bangko, alokin nyo po ng merienda. Ano ba naman yung simpleng merienda lang po para at least maganda po yung maging kahit pa paano yung outcome nung CI report po nila. So yan po guys yung mga ilan sa tips and advice natin sa mga future client natin na nagpaplano mag-avail ng car loan. Hindi naman po ibig sabihin na sinabi ko to, applicable po sa lahat ng bangko po ito. Kumbaga ito lang po yung mga based on my personal experience dito sa Mitsubishi. So guys, ito na po yung step-by-step process natin kung paano tayo magsisimula mag-apply ng car loan. So number 1 po is online application. Pwede ko po ma-send ito sa inyong Messenger or Viber dahil message format lang naman po ito. Bali, re-reply nyo lang po yung mga information na kailangan ng bangko and then i-forward nyo sa akin once complete na po. Pangalawa naman po ay submission ng requirements. Yung mga initial requirements na diniscuss ko kanina, sasubmit nyo lang po yun. Pwede po through email, messenger, or Viber kung saan po mas convenient sa inyo. And number 3 po, processing na po ng bangko. So, i-evaluate na po ng bangko yung profile natin, yung mga sinubmit natin na application at yung mga requirements, and mag-undergo na po siya ng CI. May mga bangko po na 1 day, 2 days, or 3 days ina-approve na po tayo. May mga bangko din po na medyo mas tumatagal ng konti kasi depende po ito sa profile ng client. Yung mga magagandang profile po, for example, valued client tayo ni BDO or BPI na matagal na kayo depositor dito, may mga chances talaga or may mga instance po na 1 day kaya po talaga. Talagang totoo yan, may mga client na po ako na nakapagbigay ng testimony na 1 day lang talagang inapprove na po sila. Pero meron din tayong mga ibang profile ng client natin na medyo mas tumatagal kasi hindi siya ganong kapasok doon sa criteria ng bangko. Yet, syempre, kinukonsider pa rin po nila yon. And then, once na ma-approve po tayo ng bangko, ang next step po natin dyan is
yung reservation ng preferred color nyo. Importante po ito makapag-reserve tayo, at least 5,000 lang naman po ito, and then it will be deducted on your total down payment para po makasecure at maka-allocate po ng unit po dito sa account nyo po. Kasi hanggat wala po tayong reservation, anytime po pwede kayong maghanap sa iba or mag-inquire sa iba, hindi nyo po i-proceed yung application nyo dito or yung pagkuha nyo ng loan. Kaya kailangan po natin ng initial na 5,000 na reservation para may assurance din naman po yung opisina namin. And then once na may makuha na po tayo na unit and then okay na rin po tayo sa bangko, pwede na po natin ma-schedule yung preferred date of release nyo. So hanggat maaari po, within a month na pag-process natin, may avail na rin natin kasi may mga instance po na nagbabago po yung promo namin kada buwan. Kasi totally po, wala po kaming idea sa magiging future promo namin sa mga succeeding months. So much better po kung ano yung promo natin ngayon, ma-avail po ninyo para wala po magiging changes. Pero kung sakali po talaga na sa following months pa kayo kukuha, i-ready lang natin baka kasi may mga changes po na mangyari sa promo. Pero don't worry po, kung may mga extra discount or may mga additional po na promo po na lumabas, katulad po ngayon, before po, nung October, free 1 month lang tayo sa Montero, GLS, and Black Series. Pero ngayon November po, may magandang balita po tayo na may free 2 months na tayo sa Montero, GLS, and Black Series unit only. Bali, instead na 60 months or 5 years ang loan nyo po, magiging 4 years and 10 months na lang or 58 months. And then, kagandahan pa dito, may allowance pa tayo na 1 month. So, pay after 90 days pa po. So, kung kukuha kayo ngayong November, most probably, baka February na po yung first amortization nyo. Yan. And then, pag na-schedule na po natin yung date of release, diyan na po kayo pupunta dito sa aming dealer. Kung may maker po tayo, syempre kailangan din po sila dito. Pero kung ang mga kliyente natin ay seaman at yung asawa lang po ang nandito, pwede po nating ma-release yan. Para at least sa pag-uwi nyo po ay nakaredy na ang unit or pwede rin po pang sundo na po ito sa inyong pag-uwi. Galing airport, sunduin na kayo ng brand nyo ng unit nyo, pwede po ito. Then sa release date po natin, doon na po natin i-install yung mga freebies. After po ng procedure natin dito sa office, next na po natin dyan yung installation po ng mga exclusive freebies na ibinibigay po natin sa mga kliyente. For Montero Sport, yun nga po, ina-upgrade natin yung mags, sinalagyan natin ng spoiler, at mga iba pang accessories na idinadagdag natin sa unit para ma-upgrade siya or mag-level up yung unit natin na hindi siya magmukhang base model. So, ina-upgrade natin yan dito po sa mga deals ko sa mga kliyente ko. So sa mga nagdadalawang isip po mag-apply or natatakot sila kung paano nila sisimulan, don't worry, kontakin nyo lang po ako dito sa aking Viber at Messenger para ma-assist ko po kayo. Kahit first timer kayo, wala pong problema. Kahit marami po kayong tanong, lahat yan hanggat maaari ma-entertain natin at masagot natin po yung mga concern po ninyo. Talagang wala po tayong pinipili dito kahit matagal na po kayo nakapag-loan, may mga experience na kayo or bago pa lang po kayo dito sa ganitong application, sa car loan, wag po kayo mag-alala. Ako po ang bahala sa inyo. Sagot ko po kayo dito. So guys, kung umabot pa kayo dito sa ating video, sa dulo ng ating video na to, maraming salamat po and I hope na kahit papano ay may natutunan po kayong konting idea kung paano nga ba mag-a-avail ng car loan, ano nga ba yung mga requirements, or kung gaano kabilis tayo makakapaglabas ng brand new na sasakyan. And palambing naman, paki-subscribe naman itong YouTube channel natin at paki-like na rin po para updated po kayo sa ating mga susunod na ilalabas na videos na related dito sa Mitsubishi. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat po sa suporta. 4,000 subscriber na po tayo and sana mas lumago pa po itong ating YouTube channel. So hanggang dito na lang guys. Till our next video. Bye-bye.